my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you go. Come on, take me deeper than my feet will ever walk, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without I wanna trust in the Lord. We walk upon the water wherever you go. Take me deeper than my feet could ever wander. My faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you go. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. We wanna trust in One Spirit, lead me. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you go. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you go. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Let me trust in you, Jesus. Let me trust in you, Lord Jesus. As we walk, gonna trust in you, Lord. Please sing it from your heart as you trust in me. Sing it a love song. Wanna trust in you, Jesus. Trusting in the name of Jesus. We're giving everything to you today, Lord. And as we sing this song, and I will call upon your name. Keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine.
Praise God, purihin po ang Panginoon. Good morning, good noon, good afternoon, good evening. Nasaan man po kayong panig ng daigdig ngayon, ng mundo ngayon, gusto ko po kayong batiin ng isang mapagpalang araw ng linggo. Happy Amazing Sunday everyone, and I hope that you are all doing well. This is Pastor Paul Balgos of Amazing Hope Crossover Campus na lagi pong nagpapaalala at nagsasabi po sa atin, weekly ito na ano man po ang ating mga pinagdadaanan, gaano man po kabigat, gaano man katindi, gaano man ka-challenging ang ating mga buhay, gaano man kalabo yung situation natin, hindi natin makita kung anong direktang plano ng Panginoon. As of the moment sa ating buhay, naniniwala po ako, biblically speaking, na mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat pong ipagpasalamat kaysa i-complain, kaysa sa mga negativity, kaysa sa mga masamang nangyayari sa atin. Naniniwala ako, ginagamit po ito ng ating Panginoon. Una sa lahat, for His glory. Pangalawa, para po sa ikabubuti po natin. Ngayong pong buwan po ng August ay nasa second installment na po tayo ng atin pong brand new series entitled Ghost Stories. Pero bago po tayo magpatuloy, pwede po bang i-type niyo muna sa comment section, where are you attending right now virtually? Saan po kayong panig ng Pilipinas? Sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao? Saan pong city yan? By the way, habang po itinatype niyo sa comment section, gusto ko po muna mag-shoutout doon sa mga matatagal na po natin kasama dito na talaga pong nanonood sa atin, tapat pong tumutulong, sumusuporta po sila sa atin pong gawain dito po sa online, nagbibigay po sila ng time, nagbibigay po sila ng kanilang resources, kanilang treasures, kanila pong mga offerings para po makapagpatuloy po yung atin pong pagbabahagi ng mabuting balitang ito. Shoutout po sa mga kapatid po natin from Kingdom of Saudi Arabia, meron pong taga Bahrain, meron pong taga Dubai, may nanonood po sa atin from Singapore. Shoutout po, meron pong nanonood sa atin from Norway, from New York City in the United States of America, meron pong mga taga Europe, meron pong mga taga Singapore, meron pong taga Bahrain. Shoutout po sa inyo at yung mga hindi ko po nabanggit, i-type niyo po sa comment section para sa susunod po natin pananambahan, kahit paano makamusta ko po kayo virtually. Now, ito pong ghost stories na ito po yung tungkol sa napakagandang pinagsimulan po natin last week, yung spiritual warfare. Pero ito pong ghost stories na ito, hindi po ito patungkol sa horror movies Nakikita niyo lang yung graphics natin, medyo nakakatakot from last series natin na Dark Knights. Tapos meron pong ghost stories. Hindi po ito patungkol sa horror movies. Hindi po ito patungkol sa mga multo o aswang o engkanto na napapanood natin sa TV, nakikita natin sa social media. Ito po ay patungkol sa tinatawag po nating spiritual reality. Pwede niyo po bang i-type sa comment section para mabigyan ko ng diin yung phrase na yan, spiritual reality. Ito po ay patungkol, itong ghost stories na ito ay patungkol po sa isang spiritual reality na itinuturo po mismo ng Bible. At last week pinag-usapan natin, siyempre bukod sa ating carnality, bukod sa ating pagiging makasalanan ng isa sa mga kaaway natin, ng ating spirito, walang iba kundi si Satan, yung ating kaaway, yung demon. No, maraming tao nga lang, maraming tao dito po sa mundo natin, may dalawang maling extreme. Sabihin na natin extreme, dalawang extreme na view patungkol po sa demonyo. Yung iba, lahat na lang ng galaw, laging ina-associate sa demonyo. Now, don't get me wrong, hindi ko po kinakampihan si Satan. Kalaban po natin siya. Kaya lang kung minsan may dalawang extreme na view dyan ng mga tao. Yung iba, lahat na lang na mga nangyayari sa kanya, ina-associate niya sa demonyo. Kapag ka naiwan yung susi, talaga tong si Satan, talagang ayaw niyang makuha ko yung susi. Kapag ka traffic, demonyo pa rin ang sisisihin. Kapag ka nasunog yung ulam, demonyo pa rin ang sisisihin. Meron naman po, yung isang extreme naman na belief ng mga tao, ay meron, sinasabi nila na wala pong demonyo. Walang demonyo, psychological lang yan, pamahiin lang yan. Pero sa Bible po, malinaw po na ito pong dalawang extreme na to ay hindi po pumapanig po dyan ng Bible. Ibig sabihin, meron pong realidad ang mga demonic attacks, meron pong realidad ang demonyo, pero hindi naman po dapat natin laging associate na lahat ng pagkakamali natin ay isisisi natin sa demonyo. Now, sabi po ni C.S. Lewis, there are two equal and opposite errors. One is to deny demons, yun po yung sinabi ko kanina lang, and the other is to become obsessed with them. Yung iba naman, sa sobrang obsessed nila na totoo ang realidad ng demonyo,
spiritual warfare. That is true. Kaya lang masyado po tayong nagfo-focus. Yung iba nag-focus doon sa kawalan ng demonyo. Yun naman, masyado naman nag-focus sa presence ng demonyo. Kaya to the point na hindi na tayo nakaka-focus sa mga dapat nating gawin bilang mga Christian kasi nafo-focus na tayo doon sa realidad ng demonyo. Now, hindi natin pag-aaralan ang demonyo ngayon para po matakot po tayo. Pag-aaralan po natin ito para lalo po nating makita kung gaano kalaki, makapangyarihan at effective yung atin pong Panginoon Diyos, specifically si Jesus Christ sa atin pong mga buhay. Now, ang tanong, bakit tayo mga believers ay dapat hindi po matakot sa kaharian ng kaaway? Sa passage po na pag-uusapan natin ngayon, makikita po natin yung tatlong katotohanan, 3 important truths about our specific topic today. Basahin po natin, if you have your Bibles with you, kung wala naman, bakit? No, dapat meron po tayong mga physical Bibles pa rin, pero kung wala naman po, pwede nyo pong i-check yung ating screen. Sa Mark chapter 1, verses 1 through 28, ang sabi, pumunta sina Jesus sa Capernaum. Nang dumating ang araw ng pamamahinga, pumunta sila sa sambahan ng mga Hudyo, which is yung synagogue, at doon ay nangaral si Jesus Christ. Namangha ang mga tao sa mga aral niya, meaning ni Jesus Christ, dahil nangangaral siya ng may authority o otoridad, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Sabi po ng verse 23, may isang tao roon na sinasaniban ng masamang espiritu ang biglang nagsisisigaw. Sabi po ng verse 24, ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret o Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na sugo ng Diyos. Sabi po ng verse 25, pero sinaway ni Jesus ang masamang espiritu, tumahimik ka at lumabas ka sa kanya. Verse 26, pinangisay ng masamang espiritu ang tao at sumigaw siya habang lumalabas. Sabi po ng verse 27, namangha ang lahat ng naroon at sinabi nila sa isa't isa, ano ito? Isang bagong aral na may kapangyarihan. Pati ang masasamang espiritu ay nauutusan niya at sumusunod sila. Lastly, sabi po ng verse 28, at mabilis na kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong Galilea o Galilee. So, mamaya po pag-usapan po natin yung context ng pinag-uusapan po natin. But for now, let me just share with you the topic of our second installment for the month of August entitled Demonology 101. Can you type that in the chat? Demonology 101. The plain truth about demons. Malinaw na katotohanan patungkol po sa demonyo. Now, at least meron po tayong tatlong katotohanan o reality na matututunan po dito at maganda matutunan po natin ng husto para ma-apply po natin sa ating pong mga Christian life. Number 1, sabi po ng verse 21 and 22, basahin ko na po sa English. No? Sabi po ng Bible, they went to Capernaum, and when the Sabbath came, Jesus went into the synagogue and began to teach. The people were amazed at his teaching because he thought them as one who had authority, not as the teachers of the law. Verse 23, just then a man in their synagogue who was possessed by an impure spirit cried out. Number 1, I want you to understand, point number 1, the world of demons. Unang realidad, the world of demons. Ano yung pwede nating matutunan dito, Pastor? Demons do exist. Demons exist. Yan po ang katotohanan. Meron po talagang mga demonyo. Just then a man possessed by an impure spirit. Si Mark po, ito pong sumulat ito, si John Mark, sinabi niya po, meron pong unclean, impure spirit. Sa Greek po, ang ibig sabihin po niya na akathartos, na ang ibig sabihin na impure, defiled, morally filthy. Kaya pansinin ninyo, hindi nakipag-debate si Jesus Christ sa demonyo kung totoo ba ang demonyo. Hindi niya sinabing, totoo kaya itong kausap ko? Hindi niya sinabing imaginary lang yan o psychology lang yan. Alam niya na ito ang realidad. Meron pong spiritual realm. At ito pong kanyang kausap, ito ay espiritu po ng demonyo. Kaya po pinalayas niya. Kung aaralin po natin ang New Testament, lalong-lalo na po sa Book of Revelation, ang Revelation chapter 12 po nagsasabi na si Satanas po ay nagrebelde sa Diyos. At may mga anghel po na sumama sa kanya. Kaya ang demonyo po, yan po yung mga tinatawag nating fallen angels. Sabi po ni Billy Graham,
The devil is real, but thank God, so is the power of Christ. Unang katotohanan na gusto ko pong maunawaan ninyo, demons do exist. Pangalawa, demons are everywhere. I-type nyo nga po sa comment section, everywhere. Sabi po ng verse 23, then a man in their synagogue who was possessed by an impure spirit cried out. Now, kanina ko pa binabanggit yung synagogue. Yung synagogue po, isa po itong building o gusali kung saan nagtitipon po nung unang panahon ang mga Hudyo para manalangin, magbasa ng kasulatan, at makinig po sa pagtuturo. Kaya nga po by this time, by the way, makikita niyo po sa inyong screen yung example po ng synagogue. Hindi po ito yung temple sa Jerusalem, pero kada bayan po, meron po silang ganyan. Sa pong religious building, na kung saan doon po sila nagagathering. Now, you need to catch this. Ang mas nakakagulat dito, nasapian itong lalaking ito, hindi sa loob ng beer house, hindi sa loob ng casino, hindi sa bahay ng isang taong immoral. Nagkaroon ng ganitong klaseng intervention even sa loob ng synagogue. Templo, hindi po templo ng Diyos-Diyosan, templo po ng Diyos. Nasaan po? Nasa synagogue. Imagine ninyo, sa panahon natin ngayon, nasa loob ng church building, nasa worship service siya, may demonyo. Ano ibig sabihin nito? Hindi porkit religious ang lugar, wala ng demonyo. Mga kapatid, hindi po porkit may Bible, totoo na agad ang isang tao, hindi porkit may hawak na Bible. Hindi ko sinabing masama ang humawak ng Bible, at hindi porkit merong cross, si Kristo na agad ang pinopromote. Kaya we need to test every spirit. Kaya po yung, ewan ko kung familiar po kayo doon sa mga nasa bangko po, no? Yung counterfeit money, I call this counterfeit money. Hindi pinag-aaralan ng bangko ang lahat ng fake bills. Although, chine-check po nila. Ang ginagawa po nila, paulit-ulit nilang hinahawakan ang tunay na bill. Kapag kakabisado na nila yung original, I want you to catch this, na kapag kakabisado na nila ang original, madali na nilang ma-distinguish ang peke. Ganon din po sa ating Christian life. Importante if we want to identify the fake ones, if we want to identify the move of the demon in our lives, we need to identify the truth first in our lives. We need to identify, we need to master recognizing what is true. The reason marami po mga Christian ngayon ang bumabagsak, nadadapa at nadadala sa mga pain, sa mga plano ni Satan, kasi mas finofokusan natin kung minsan yung mga kademonyohan kaysa sa katotohanan. Kagaya po ng illustration na sinabi ko, we need to master the art of recognizing yung totoong bill, yung totoong pera sa peke. Sa Christian life, ganun din po. Paano natin makikita ang mali kung hindi natin nakikita o alam ang tama? Paano natin malalaman ang katotohanan kung hindi natin binabasa ang salita ng Diyos? Kaya mga kapatid, wag po tayong masyadong maging demon conscious, maging Christ conscious po tayo. Huwag tayong mag-focus masyado sa demonyo. Hindi ko sinasabing huwag nang isipin, pero dapat tayo po mga Christian, mas nagfo-focus po tayo sa ating pong Panginoon. Damihan pa natin ang ating oras sa pagbabasa ng Bible kaysa manood ng horror movies. Damihan natin yung ating oras mag-pray kaysa manood ng mga conspiracy videos na yan. Damihan natin yung prayer time kaysa yung chat time natin sa mga walang katuturan at hindi makadiyos na mga bagay. Why? Kasi ang safest Christian, pakinggan niyo po maigi, ang pinakaligtas na Christian, hindi yung expert sa demonyo, kundi malapit kay Kristo. Ulitin ko po, the safest Christian, hindi yung expert sa demonyo. Hindi ko sinabing hindi na natin aralin yung mga strategy na yan. Pero dapat mas malapit ka sa ating Panginoong Hesus. Pwede po palakpakan natin si Lord. Praise God. Pangalawa pong point, sabi po ng Mark chapter 21 through chapter 1 verses 23 to 24, sabi po ng Bible, just then a man in their synagogue who was possessed by an impure spirit cried out, "What do you want with us? Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God." Pangalawa po, unang truth po kanina, sabi ko yung the world of demons. Totoo po ang demonyo. Pangalawa naman po, napakaganda nito, the works of demons. Pwede po bang i-type natin sa comment section, the works of demons. Now, ano yung trabaho ng demonyo? Ano ang ginagawa? Paano makipag-interact ang demonyo? Number one,
Demons attend religious gatherings. Uy, ang demonyo po, umaatim po yan na mga religious gatherings. Sabi ko nga po kanina, just then, sabi ng verse 23, just then a man in their synagogue, lugar po ng sambahan, lugar po ng pagbabasa ng salita ng Diyos, lugar po ng dalanginan. Pansinin ninyo, nasa synagogue ang demonyo? Uy, ano ibig sabihin yan? What can we learn from this pastor? Huwag nating isipin na kapag nasa religious gathering ka, automatic safe ka. Uulitin ko mga minamahal kong kapatid, just because, wag po nating isipin na just because you are inside a religious gathering, you are in a religious building, safe ka na. Kasi building po yun. Hindi ko minamalita. Sinabi ko, building lang po kasi yun. Kasi ang safest place, hindi yung building. Ang safest place, hindi lang yung basta nasa loob ka ng religious gathering. Ang safest place ay si Jesus Christ. Nasa loob ka ng presensya at sumasayo ang presensya ng ating Panginoon. Maraming tao po ngayon nasa religious gathering. Kabi-kabila po, kanto-kanto na mga churches, mga evangelical churches. Pero nakakalungkot, hindi po lahat ng nasa loob ng mga churches ay nasa kanila si Kristo. Marami sa atin, we even grew up in church but don't grow in Christ. Marami sa atin lumago sa simbahan pero hindi lumago kay Kristo. Kaya kapatid, gusto kong sabihin sa'yo na just because you are attending a local church doesn't mean safe ka na sa atake ng kaaway. Lahat po tayo, importante matutunan natin na dapat sumasa atin po ang ating Panginoong Hesus. At ito pa matindi, hindi lang nasa religious gathering, ang demons po nagdi-disguise. Demons disguise themselves. Kaya po, sabi po ng verse 23, just then a man in their synagogue was possessed. Sabi rin po ng Mark chapter 1 verse 39, so he traveled through Galilee preaching in their synagogue and driving out demons. Sabi rin po ni Apostle Paul sa 2 Corinthians, talon lang ako saglit ha, 2 Corinthians, just for the reference, 2 Corinthians chapter 11 verse 14 to be specific, 2 Corinthians chapter 11 verse 14, even the demons, even Satan, disguise himself as an angel of light. Mga kapatid, ano pwede nating matutunan? Ako, napakaganda po nito. Hindi laging pangit ang kasinungalingan. Ulitin ko po, hindi laging pangit ang kasinungalingan. Minsan, maganda ang packaging nito. Di ba makakakita ka ngayon sa social media, mga babaeng magaganda, mga babaeng halos ubad na. Hindi naman pangit ang ipinapakita, pero bakit na-attract tayo? Why? Kasi hindi laging pangit ang kasinungalingan. Iba naman sa atin, naniniwala dun sa kasabihan na follow your heart. Kaya lang delikado kapag sinusunod mo ang puso mo kasi hindi porkit nararamdaman mo yung tama, yun na ang katotohanan. Tama naman, nararamdaman mo, valid. Pero hindi lahat ng nararamdaman mo na tama sa'yo ay according sa salita ng Diyos. Why? Because, sabi ng Jeremiah chapter 17 verse 9, the heart is deceitful, above all else, who can understand it? Oy, be careful! Sinungaling ang puso, malalaman mo lang na totoo yung nararamdaman mo kung hindi contradict sa sinasabi ng salita ng Diyos. God wants you to be happy all the time. Hindi po lahat ng nagpapasaya sa atin ay maka-Diyos. Lahat ng religion, meron pa mga kasabihan, lahat ng religion pare-pareho lang ang daan papunta sa Diyos. No, hindi po tayo pare-parehas ng Diyos. Ang Diyos po natin, na nagkatawang tao, si Kristo Jesus, yun lamang po ang tanging daan papunta po sa langit. Ang tanong lagi natin, hindi kung ano yung nararamdaman ko, hindi kung ano yung sinasabi ng ibang tao, hindi kung ano yung opinion ng kulturang ito, ng society ito. Ang laging tanong natin, ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? At ito pa matindi. Pangatlo, demon can possess unbelievers. Just as the man in their synagogue who was possessed by an impure spirit cried out. Mga kapatid, yung lalaki na possess. Pero mahalagang linawin po natin ito. Pakinggan niyo po itong maigi. Hindi lahat ng nasa loob ng isang local church o ng isang building o sa isang religious gathering ay tunay na mananampalataya. Hindi po lahat na nagsasabing, Lord, 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 ay totoong sumusunod kay Lord. Diba sabi po ng Matthew chapter 7, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Lord, 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 ay papasok sa kaharian ng langit. Kaya po, hindi porkit nasa loob ka ng church building, hindi po porkit nasa loob ka ng simbahan, ay nasa iyo na ang banal na spirito. Mga kapatid, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, hindi ka pwedeng maposes
Pwede kang ma-oppress, pero hindi ka pwedeng ma-possess. Let me just repeat it. Ang isang true believer of Christ ay pwedeng ma-oppress, pwedeng pahirapan, pero hindi pwedeng ma-possess. Why? Yung possession po papasok sa loob. Yung oppression po sa labas lang. So, ang isang believer, hindi siya pwedeng ma-possess. Hindi pwedeng pumasok ang Espiritu ng Diablo sa kanya. Why? Kasi nasa kanyang banal na Espiritu Santo. Hindi papayag ang Holy Spirit na mapasukan ang templo niya sa ating buhay. Kaya ulitin ko po, importante na sumasa atin po ang banal na Espiritu ng ating Panginoon. Demons can speak. Sabi din po, pang-apat po ito, demons can speak. What do you want with us? Ito na. What do you want with us? Jesus, Son of Nazareth, have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. Nakakagulat. Shocking ito. Bakit? Ang demonyo, kilala si Jesus. Sabi ng Bible, I know who you are. Yes, pakinggan niyo po itong maigi. Ang demonyo, kilala si Jesus, pero hindi niya sinusunod si Jesus. Tama yung theology ng demonyo. You are the Son of the living God. Pero wala siyang relationship kay Jesus. Nakakalungkot po, maraming tao ngayon, kilala si Jesus, umaatin sa simbahan ni Jesus, pero hindi sumusunod kay Jesus. Sad to say, many Christians today, we are attending His church, but we are not following His commandments. Marami kilala na alam natin ang memory verse, matagal ng church member, pero ang buhay hindi pa rin totally surrendered sa ating Panginoon. Kaya kapatid, hindi sapat yung kilala mo lang si Jesus. Kailangan si Jesus ang Panginoon ng buhay mo. Kasi why? Even the demons, sumusunod po. Even the demons, kilala si Jesus, pero hindi sumusunod. Ganyan din po dapat tayo. Huwag tayo maging ganon. Nakilala lang natin si Jesus pero hindi tayo sumusunod sa Kanya. Hindi sapat ang pagiging religious, hindi sapat ang church attendance. Hindi ko sinabing masama ang maging religious, hindi ko sinasabing masama ang church attendance, hindi sapat ang information, hindi ko sinasabing masama ang information, lalong-lalo na patungkol kay Jesus. Bakit nagiging masama ang information? Nagiging masama ang information kapag walang transformation sa ating buhay. Kasi ang demonyo, ang dami ring information, alam niya, he can quote Bible verses. Ang kinakailangan natin hindi lang basta religious activity, hindi lang basta church attendance, hindi lang basta information about Jesus. We need transformation from Jesus. Paano tayo matatransform? By having a personal and intimate relationship with our Lord. Transformation. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Minsan, akala natin, kapag nagbibigay tayo, ay nawawalan din tayo. Pero sa totoo lang, ito pala yung paraan ng ating Panginoong Diyos upang ipakita sa atin na siya pa rin ang ultimate source sa buhay natin. Sabi nga sa Proverbs 3 verse 9, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Ibig sabihin, even sa panahon ng Bible, tinuturuan tayo ng ating Panginoong Diyos na unahin natin siya at hindi ibigay yung tira-tira lamang. Kaya na-realize ko na ang pagbibigay pala natin is not just an obligation as a Christian, but this is the way, or this is the way to show how we honor God sa buhay natin. Seek God's first. Kasi kapag yun natin si Lord sa buhay natin, nagiging tama yung perspective natin sa lahat ng ating ginagawa. Kaya nung narinig ko yung tithing at first fruits sa aking pastor, di na ako nag-atubiling sundin ito dahil alam kong utos din to ni Lord para sa akin. Kahit estudyante pa lamang ako, alam ko na hindi ako papabayaan ni Lord. Kasi nga sabi sa Matthew 6 verse 33, seek His kingdom first and His righteousness, and all these things will be added to you. Ibig sabihin, even yung mga ibon na lumilipad sa iyong pagpawid ay hindi hinahayaan ni Lord na magutom. At alam ko na ganun din tayo dahil anak niya tayo. Kaya today, let's choose us to give. Hindi dahil napilitan lang tayo, kundi dahil gusto natin honor si Lord sa buhay natin. So before I end this, I just want to remind each every one of us to trust Him as our ultimate source. So I'm Kevin Balang, one of the core leaders of Amazing Hope Crossover Campus.
Sino po dito marami kang natututunan sa mga sandali pong ito? Pangatlo, Mark chapter 1 verse 23. Just then a man in their synagogue who was possessed by an impure spirit cried out. Number 3, ito na. Totoo ang demonyo. Ano po yung pangalawa natin? May ginagawa ang demonyo. Pangatlo, ito naman. He weakens the weakness of demons. Yan. Ang realidad ng demonyo, may ginagawa ang demonyo, pero may kahinaan ng demonyo. Alam niyo kung ano ang kahinaan ng demonyo? Si Jesus Christ. Bakit tayong mga Christian ay hindi dapat matakot sa demonyo? Pakinggan niyo maigi ito. By the way, dapat ko kanina ko pababanggitin ito. James chapter 2, verse 19. You believe that there is one God? You believe there is one God? That's good. Sabi po yan ni Santiago sa mga mananampalataya noong unang panahon. That's good. But even the demons believe that and they shake with fear. Naniniwala ka na merong isang Diyos? Mabuti yan. Kahit demonyo, naniniwala dyan eh. Nanginginig pa nga eh. Anong kaibahan nating mga totoong mananampalataya sa demonyo? Parehas tayo naniniwala kay Lord, pero itong demonyo, hindi sumusunod kay Lord. Ang nakakalungkot, marami pong professing Christians ngayon, naniniwala sila kay Lord. Kaya lang, mas matapang. Mukhang mas matapang pa sila sa demonyo. Bakit? Yung demonyo nanginginig eh. Pero tayo, hindi tayo nanginginig sa takot. Maraming tao takot sa demonyo. Ito matindi. Maraming tao takot sa demonyo, pero alam nyo ba ang demonyo takot kay Jesus? Nanginginig nga eh. Bakit takot ang mga demonyo kay Jesus? Ano yung pwede natin matutunan dito? Huwag kang matakot sa demonyo. Kasi yung demonyo takot sa boss natin, takot sa Panginoon natin, takot sa Savior natin. Kaya habang lumalapit ka kay Jesus, lalong natatakot ang demonyo, hindi dahil matapang ka, hindi dahil magaling ka, kundi dahil nakadikit ka sa kanilang ultimate na kinatatakutan. Bakit takot sila? Because Jesus destroys demons. What do you want with us? Sabi ng Bible, verse 24, have you come to destroy us? Tinanong ng demonyo, have you come to destroy us? Alam kasi ng mga demonyo ang kanilang ending, matalino ang demonyo. Pero alam nila ang kanilang ending. Sa bandang dulo, panalo si Jesus Christ. Kaya wag natin i-compare si Jesus Christ versus demons. No, there's no such thing as Jesus versus demons. Di po totoo yung nakikita natin sa social media na magkatapat, Jesus versus Satan. Hindi. Si Satan, hindi siya match kay Jesus. Ano pa? Bakit takot ang demonyo? Kasi papalayasin, wawasakin ni Jesus Christ ang demonyo. Pangalawa, Jesus drives out demons. Nagpapalaya si Jesus ng demonyo. Sabi ng verse 25, Jesus, his voice full of warning. Sabi niya, be quiet. Come out of him. Sabi po ng verse 36, the evil spirit made the man shake. Pinanginig. Then the spirit made a loud noise and came out of him. Hindi gumamit ng ritual si Jesus, hindi gumamit ng anting-anting, hindi gumamit ng kung ano-anong mga kandila, hindi gumamit ng tawas, utos lang sa pangalan ni Jesus, sa command ni Jesus. At magulat ka dito, sumusunod ang demonyo sa kanya. Ganon kalakas ang salita ni Jesus. Kaya hindi mo kinakailangan ng kung ano-anong orasyon at ritual para mapalayas ang demonyo sa buhay mo. You only need to be with Jesus. You only need to obey Jesus. Why? Because the name of Jesus, Jesus Christ Himself, has the power to drive out demons. Pangatlo, Jesus directs demons. Ganon ka makapangyarihan ng ating Panginoon. Sabi ng verse 27, He commands even the unclean spirit and obey. Sino to? Sino tong mamang ito na pati yung demonyo, pati yung masamang espiritu sumusunod sa kanya? Sabi ng verse, He commands. Yung salita pong commands, nagbibigay po, ang meaning po niyan ay military orders. Ang demons po, ito po yung sabi ko kanina, demons are not equal with Jesus. They are subjects under the authority of Jesus. General po si Jesus. Ang mga demonyo po, mga talo ng sundalo po yan, di ba? Yan po yung mga nagrebelde nung unang panahon sa kalangitan. Alam na natin ang ending. Jesus wins. Pwede po bang i-type natin sa comment section? Jesus wins. Tagumpay po ang ating Panginoon. So, ano pa bang hindi mo ikakakumpiyansa sa buhay mananampalataya?
Bakit ka pa lumalayo kay Lord? Ba't ka pa nagtatampo sa Diyos? Bakit ba hindi mo siya kinakausap? Ba't hindi ka nagpipray? Bakit hindi ka nagla-live group? Ba't hindi ka umati ng church? Ba't hindi ka nagde-devotion? Ba't hindi ka nagpapatrain? Eh, kakampi natin siya. Kaya kapag may temptation, lumapit ka kay Jesus. Kapag ka may fear, lumapit ka kay Jesus. Kapag ka may spiritual battle, lumapit ka kay Jesus. Huwag mong palakihin ang demonyo sa buhay mo. Palakihin mo ang view mo kay Lord sa buhay mo. Mga kapatid, gusto ko lang sabihin sa inyo, ano man ang inyong pinagdadaanan ngayon, ano man ang spiritual battles that you are going through right now, God will nor forsake you. Sino po dito may natututunan sa umaga, tanghali, gabi, depende hapon, depende anong oras po kayo nakakapanood at ano po yung oras niyo sa bansa niyo yan. I-type nyo nga po muna sa comment section, I am blessed. Come on, type nyo sa comment section, I am blessed. Do not fear the demons. Matakot ka kay Lord. At yung takot na to, hindi yung takot dahil pupunta ka ng impyerno, hindi yung takot dahil papaluin ka niya, kundi yung takot, ang tawag po natin dito is reverential kind of fear. Yung takot ka kay Lord kasi mahal mo siya. Takot ka kay Lord kasi niligtas ka niya. Takot ka kay Lord dahil masasaktan siya kapag ka gumawa ka ng mali. Kapatid, wala kang dapat katakutan sa buhay na ito. Dahil ang hari na kinatatakutan ng impyerno ay siyang kasama mo araw-araw. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Sabi po ng 1 John chapter 4 verse 4, greater is He that is in you than he who is in this world. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat. Lord, we thank you for your word. We thank you for giving us, Lord, your power. And Lord, salamat dahil today, mas na-highlight ka kaysa sa demonyo. Today, Lord, mas malaki ka sa aming paningin kaysa sa mga pinakamatitinding atake po sa amin ng kaaway. And if you come here for the first time, o matagal ka nang uma-attend, pwedeng nasa loob ka ng synagogue, o nasa loob ka ng church building, pero alam mo sa sarili mo na pwede kang maposes ng demonyo kasi wala kang personal pang relationship kay Jesus. Kapatid, if you want to have a clear future, if you want to have an eternal life, if you want your sins to be forgiven, kapatid, you cannot go to heaven by your good works. You cannot go to heaven by your religion alone. You cannot go to heaven by donating more money in the church. You can go to heaven by acknowledging first and foremost that you cannot save yourself. And you are a sinner in need of a righteous and holy Savior. Kapatid, kung ikaw yung taong tinutukoy na mensaheng ito, sabi mo lang, Lord, I admit that I'm a sinner. I admit that I cannot save myself. I admit, Lord God, that apart from you, I am doomed in hell. Lord, starting today, help me. I admit that I'm a sinner. I admit that I cannot save myself. And starting today, Lord God, I am putting my faith in you. I am confessing that you are the Lord of my life. Be the Lord and Savior of my life, Lord. Starting today, Lord, bilang sign ng aking totoong pananampalataya sa inyo, hindi ako mananatiling ako. Lord, help me to be transformed and to follow you. Lord, gamitin niyo po ang simbahang ito kahit online. Lord, maghahanap ako ng Bible study group. Maghahanap ako, Lord God, ng isang local church para kung saan, Panginoon, ako po ay lumago at makapagpatuloy sa aking sinimulan na relationship o sinimulan mong relationship sa atin, Panginoon. Maraming salamat, Lord. I am also praying for my fellow Christians, Lord, who are undergoing spiritual attacks, Lord. I pray that you restore them, that you provide for them, Lord, that you allow them to be protected and to be provided, and for them, Lord, to have peace in their lives. The peace of God which transcends all understanding that can only be found. Lord, rebuke that attack of the enemy from their lives, Lord, from their finances, from their relationship, from their ministry, Lord. God, we thank you and we bless you. We honor you. It's in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise be to God. Kung kayo po ay na-bless, please, tulungan niyo po akong ma-encourage sa pamamagitan po ng makita ko yung mga itatype niyo sa comment section. Ano po ang inyo po mga takeaways? Pwede po bang itype niyo sa comment section yung mga learnings niyo ngayon? I-type niyo po dyan. Aantayin ko kahit matapos na po, mag-end na po yung live. Please do type your takeaways. Kung ikaw po, kung may nanonood man dito ngayon na 30, 40 plus na mga kapatid po natin, please, kahit mga one paragraph lang, mga one sentence, one liner, i-type nyo po sa comment section, what did you learn in today's message? And I highly appreciate those people who are making efforts
para makapag-type po sa comment section. This is Pastor Paul Balgos of Amazing of Crossover Campus. See you again next week for our August series entitled Ghost Stories. Pagpalain po kayo ng Panginoon and God loves you.